Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong editorial ni Optic Politics. Ang title niya is ganito: The Last Cry of a Fallen Queen. Why Gwen Garcia's attacks on Romualdez and Baricuatro reek of desperation, not democracy. June 8, 2025. Okay, so ngayon, ang development sa Baguio is yung bangayang politika between Garcia political clan and Romualdez political clan. Nabigla ang lahat yung announcement ni Congressman Duke Prasco na ayaw niyang suportahan si Martin Romualdez na maging speaker ngayong 28th Congress. So, tinanggal na siya sa party, yung National Unity Party. So, talagang itong si Governor Garcia is hindi lang si Governor-elect Baricuatro ang inaatake, isinasama niya na ang Romualdez family kasi yung wife ni Speaker Martin Romualdez, Congresswoman Gida, is my roots from Cebu. Para bang nakikita nila na parang gustong pumasok ang mga Romualdez sa Cebu. Ito na, natataranta na sila. May bagong strong political clan na papasok sa Cebu. Ito na. So basahin natin ha. When political dynasties fall, they often refuse to go quietly. Ayaw umalis. In the aftermath of the 2025 Cebu gubernatorial election, Gwendolyn Garcia, once the unchallenged matriarch of Cebu politics, is now lashing out, hurling accusations not only at Governor-elect Pamela Baricuatro but dragging Speaker Martin Romualdez and his wife into a web of insinuations. Garcia's narrative reeks of desperation, not discernment. Her attempt to balloon the issue into national controversy, framing it as a grand conspiracy orchestrated by Imperial Manila, is not only misleading but deeply insulting to the intelligence of the Cebuano electorate who voted overwhelmingly for a change. Okay, so ayan, nag-file ng electoral protest si Governor Garcia yung pagkapanalo ni Pam Baricuatro na parang may dayaan daw. Okay, na parang lang ay puro accusation. Parang hindi lang kagagawan ito ni Pam Baricuatro kasi nga wala ngang machinery si Pam Baricuatro. Paano magagawa yon? So may kakutsaba, may tumulong sa kanya. Yun ang naratibo. Kaya nag-file siya ng electoral protest. At ito nga, sabi ni Optic Politics, daw yun, desperation. Yung ano bang Tagalog ng desperation? I'm sorry, hindi ko maisip. Desperado. Desperado. Di ba may kantang gano'n? Desperate. Hindi niya matanggap na it's an insult to the intelligence ng Cebuano voters. Yan ang sinasabi ni Optic Politics, which in my opinion, I agree. Mauutak ang taga Cebu. Cebu pa, diyan ang mga marurunong na mga Duterte, saan galing? Cebu, mga Bisaya. So it's an insult. Okay. Let us be clear, sabi dito ni Optic Politics. The people of Cebu have spoken. They choose Baricuatro, the people's governor, in a campaign that was widely hailed as a clean, inclusive, and grounded on issues. Akong tanongin nyo,
Hindi naman perfect yung election, ano, may vote buying, may karahasan, may ano. Kailan generally it's okay, pasado na sa akin. Kasi yung resulta ng national election, yung resulta ng senatorial election at party list, okay na sa akin. Yung mga lumabas is malapit sa katotohanan. Kaya wala akong masyadong problema pagdating sa election kung dayaan lang, ano, although yun nga, may vote, very rampant pa rin ang vote buying. So to me, fair and square, nanalo si Bam Baricotro nang dahil, of course, gusto ng mga Cebuano ng pagbabago, na nasumhan, kung sa Bisaya, na nagsawa na ang mga Cebuano sa pamamalakad, yung dating pamamalakad. They wanted for a change. Plus, it's a protest vote ng mga Cebuano, yung ginawa nila kay BP Inday Sara, yung inimpeach nila, tapos kinidnap nila ang minamahal nilang Cebuano, si Tatay Digong, Bisaya. O, tingnan nyo si Tatay Digong kung magsalita, di ba? Bisaya lang siya ng Bisaya. Nahirapan nga siyang magtagalog eh. Ganon kamahal ni Tatay Digong ang pagiging Bisaya o Cebuano. Kaya, ayun, it's a protest vote yung pagkapanalo ni Bam Baricotro. Okay? So, ano pa? Ito, sinasabi rin dito na itong si Bam Baricotro daw, hindi pa umuupo ha. Nagbiyahe na siya Manila itong week. Nakipag-meet na siya sa mga legislators, nakipag-meet na siya kay former President Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon siya ng legislative engagement, diplomatic outreach, national and international collaboration para sa kanyang pamumuno. Wow, she's a working governor. Kaya ako, tuwan-tuwa ko at may nanalong ganyan, Pam Baricotro. Good luck po, Pam Baricotro. Good luck sa bangayan ng Garcia at Romualdez sa Cebu. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin dito pantulong sa tribo. Mayroon tayong livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim tayo ng sayote. Kung may tinanim, may anihin. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Oh, muna ni sila. Bala brato, sir, basta nga makapalit na karibis may nakapalit na bugas. Pila ka sako ang harvest ninyo manang? Napulo. Napulo ra ni ka sako. Kay 300 ra ang sako, nakuha na mo sako nga ipalit namo, 25. Kapindra 200 ang sako. Sa ayun na lang risan kay makapalit na nito. Sa dito ibaan. Bukas. May na lang bahalag brato. Bahalag brato basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon ka sako ang inyong na-harvest nang. Oh, napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo ka sako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo ka sako. Naay isa na duha. Oh. Oh. Tayo ha. Tag 300 lang ang sako. Na kuan og sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Kay bra na pila karon ang gantang bugas. 120 ang gantang sa bugas karon. 120. Oh. So ang sako ang duha ka gantang 240. Oh. Igurasan maka Naibigis na gamay para sa bulat. Para lang sa bulad lang yun. isarasad na kadlaw, murag na sad na saka gantang. Salamat karon sa salamat kay nakatanong ni sayute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige manang. Kapalit na Salamat. mo bugas Sige, salamat. magbulad. Oo.
Mag-practice, magkugi ba, magkugi.